ho natin si Captain Steve Daylisan. Siya po ang ang hepe po ng AirAsia Philippines Communications and Corporate Affairs. Good morning po sa inyo, Captain Daylisan. Si Xander po at si Angel. Kuya Day, good morning. Good morning, Hazel. Good morning po sa lahat na nanonood at nakikinig sa atin. Ayan, sa ating mga tagapakinig. Baka pamilyar kayo kay Sir Steve Daylisan. Siya po ay isang piloto na po at tagapagsalita po ng AirAsia. Opo, Sir Steve, pinag-uusapan ho namin kanina rito yung dumaraming bilang ng mga nagve-vape sa eroplano. Meron bang ganitong mga incidents sa AirAsia? Yun nga alam mo, naninibago ako. Kuya Day kasi ang tawag ko dito kay Sander. Sa mga nagtatanong ho, sa PUP. Sa mga nagtatanong po, schoolmates po kami ni Steve sa Polytechnic University of the Philippines. Mas matanda po ako na 1 taon. Kaya pala Kuya Day. Ang basis, nickname ko ha, nickname. Sander, ito. Kasi alam mo, seryosong usapan. Dahil lately, talaga na-observe namin, mas marami kaming na-apprehend ngayon, yung mga sinasaway na nagbe-vape sa eroplano. Yung iba, of course, talagang kinakailangan namin i-turn over sa airport police at ipablatter at yun, pinoprocess sila for violation ng Republic Act 9211, yung Tobacco Regulation Act, at yung Republic Act 11900 o yung Vape Regulation Act. Kasi yung iba sa kanila nagve-vape sa loob mismo ng laboratory at natitrigger yung ating smoke detection alarm. Yung iba naman dun mismo sa upuan. Sila po, una, binibigyan muna ng warning yan ng cabin crew kapag sila'y napansin na gumamit ng vape. Ikalawa, bibigyan ng another warning card. Pero pag talagang pasaway, at the destination airport, talagang itiniturn over natin sila. Pero ito, bukod dun sa paglabag nila at pagpapamulta sa kanila ng hanggang 5,000 pesos, meron po itong serious threat dun sa eroplano. Kasi para sa amin po, sa mga cabin crew at piloto, yung smoke po ay indication din ng fire. So, pag na-trigger po nito yung alarm, yung ating smoke detector, para sa amin po, nagkukos po ito ng, syempre ayaw natin mag-cause ng panic dun sa mga pasahero, ayaw po natin mag-cause ng inconvenience at disruption. Kasi ito po mga bagay nito, very serious po. Hindi naman kagaya po ito sa sasakay ka ng jeep na para po. Yes, diba? Ito pag nasa ere ka. Oo, so ito magko-constitute din talaga ng at least ng emergency or ng serious na pagtingin dun sa bagay na ito. So nakikiusap din po kami dun sa mga pasahero kasi simula pa lang naman sa check-in procedure natin, Sander at saka Hazel, talagang meron nang nakalagay doon, no smoking. Pag lilingon ka sa itaas, pag nakaupo ka na sa upuan mo, makikita mo no smoking sign. Sa loob din ng laboratory, meron din no smoking. Yung mga cabin crew sabihin din, e-cigarette is prohibited dito sa ating lipad. So, pero meron pa rin po talaga at na-observe namin, dumarami po sila. Kaya sa amin po, sa AirAsia, syempre, safety po ang number one. Gusto natin, as early as now, paalalahanan yung mga kababayan natin. Pwede naman po siyang bitbitin Dapat po nasa hand carry natin siya. Bawal po siya sa check-in baggage dahil may lithium battery ito. Pero wag po natin gagamitin sa lipad dahil ito po ay pwede mag-pose ng risk. Opo. Captain Steve, Angel po ito, meron po ba kayong datos sa AirAsia kung gaano na po kadami yung mga nahuhuli, na nagve-vape sa loob po ng eroplano? Yung na-turnover namin sa airport police, Angel, nasa 10 na sila. Liban pa riyan yung mga talagang sinaway at saka binigyan ng warning ng ating mga cabin crew. Marahil yung iba, di natin alam kung hindi kasi tayo naninigarilyo. But yung urge, marahil. Pero ito po, mga mostly short flights po ito at wala pong pag-uusapan dito. Ito po talaga bawal sa loob ng eroplano. So bawal po talagang mag-vape o manigarilyo sa loob ng eroplano. So ito po pinakikiusapan natin sila na sundin ito. Opo, meron parang in recent years yung smokeless cigarette, yung parang heated tobacco lang. Pwede ho ba yung mailusot? Naku, ganun din Ganun din, Sander. Bawal pa rin talaga siya sa loob ng eroplano. Pwede mo siyang bitbitin pero bawal mo talaga siyang gamitin. No? Kasi
I understand nagiging syempre creative na rin yung ating mga nagma-manufacture nito, pero anything na similar to that na vaping or smoking inside the cabin, pinagbabawal po talaga yan. Meron po yung karampatang batas, meron din pong Civil Aviation Authority Act na nagbabawal niyan at pwede pong blacklist sa airline kapag sila po nahuling pasaway. Opo, Captain Steve, yung iba kasi sa ating mga pasahero, ang sinasabi nila, baka yung naiisip nila na bawal ang smoking, yung traditional. Diba? Kasi pag sinabing vaping, hindi naman ito yung... Wala namang sindi. Wala namang upos, diba? Mabango naman daw yung uso. Bubble gum flavor. Oo, so paano po natin yung pinapaalala sa ating mga pasahero na kahit po vape, na kahit po yung parang heated tobacco, bawal. Bawal po talaga siya. Number one, meron po tayong batas na pinanggagalingan. Meron po tayong regulation na pinatutupad. Ito po ay published din sa Terms and Conditions of Carriage ng AirAsia at sa lahat ng airline. So back in the days po, yung pag-yosi o yung paninigarilyo, pinahintutulutan po yan. Pero ngayon po, simula po nung meron na tayong batas at ito po ay magpo-pose ng serious threat sa paglipad, sana po sundin po ng ating mga kababayan kasi malinaw po yun. Sa announcement po ng cabin crew, smoking or use of e-cigarettes, yun. So hindi naman po classify doon kung may smoke ba o walang smoke. Pinagbabawal po ito sa lipad. At sa pa lang po, sa airport pa lang po, meron na pong mga paalala. Correct. So yung na lang po talaga, siguro yung compliance po napaka-importante dahil alam niyo naman po ang aviation po napakataas po ng standard ng safety. So at nangangailangan po yan ng compliance, ng strict compliance kasi kaligtasan po ng lahat yung isinasaalang natin. Opo. Sir Steve, bagamat nasagot nyo na po kanina pero para lang po malinaw, tinatanong po kasi ni Sir Zon Balesteros, pwede raw bang bitbitin basta huwag lang gagamitin? Kukumpiskahin ba kung halimbawang nasa bulsa o nasa hand carry? Ito po, dapat talaga nasa hand carry siya kasi kagaya ng power bank, meron po itong lithium battery. Pero yung paggamit po nito, yun yung pinagbabawal. Dapat po nasa personal hand carry item po natin siya dahil nga po ito ay may lithium battery, dapat may visual contact din po tayo doon sa ating vape. Pero bawal na bawal po itong paano ba yung term? Hit-hitin o hipakin. At lalo na yung meron pang nagtatamper ng smoke detector sa loob ng lavatory para hindi sila mahuli. Yun, bawal na bawal po yun. Meron din pong kaakibat na penalty po yun pag sila po'y nahuling lumabag at tinamper po nila yun. Kasi syempre, paano pag meron ng totoong smoke o fire sa loob ng lavatory, edi na-compromise yung safety ng lahat. Correct. Ano po ba, Sir Steve, Captain Steve, meron po ba tayong plano sa AirAsia na palakasin po yung inyong information campaign para po mabawasan yung mga bilang po ng mga nagve-vape sa loob po ng eroplano? Yun nga po during yung mga recent years po, ito minomonitor talaga namin. Pero this year, nakita po talaga namin yung pagtaas ng trend. So ito po talaga, aktibo kami. Nagpapasalamat po kami sa DCXL dahil ito po mahalagang platform sa amin para yung mga kababayan natin, mapaalalahanan sila pag sila po ay babiyahe. Hindi, pwede po nilang bitbitin, bawal po nilang gamitin. And at the same time, gusto po namin itaas, hindi lang yung level ng awareness, kundi yung safety consciousness sa mga lumilipad po sa eroplano. Opo, pang sundot po dyan, Sir Steve, merong or nakikipag-ugnayan na po ba kayo ang AirAsia sa iba pang ahensya ng pamahalaan para po sa mas mahigpit na pagpapatupad ng batas sa pagbabawal po ng vape sa mga eroplano? Opo, yung aming pong security department sa AirAsia, katuwang po yung airport police kasi yung mga lumalabag po, pagdating po natin sa destination airport, itin-turn over po natin sa kanila. Yung mga pasahero, syempre ayaw nating ma-hassle. Di ba yung reason ng pagbiyahe natin, laging naniniwala po kami, yan po ay laging purposefully golden. Ibig sabihin, meron pong mahalagang dahilan yung bawat pagbiyahe natin, be it for family, leisure, simple relaxation. Ayaw po nating ma-hassle tayo sa biyahe. At kung tayo po ay lalabag, pagdating natin sa destination airport, dadalhin po tayo sa presinto ng airport police at ipabablatter at pagmumultahin. So, wag na po nating hayaan na humantong tayo sa ganitong sitwasyon. Sundin po natin yung simpleng regulation po
yung pagbabawal ng paggamit ng vape sa loob po ng eroplano para rin po ito sa kaligtasan nating lahat. Opo. At siguro po yung bigger picture, ano ho yung mga iba pang bawal na dalhin po sa hand carry na dapat po ay nasa check-in luggage o bawal namang ilagay sa check-in dapat po ay naka-hand carry? Naku, tamang-tama. Yung power bank dapat po nasa hand carry po natin yan at meron pong limit yan. Sa amin po sa AirAsia, mas limiting. Ibig sabihin, kung ang regulation pinahintulutan hanggang 160 watt-hours, makikita niyo po yan dun sa mismong label ng ating mga power bank. Sa amin po sa AirAsia, hanggang 100 watt-hours lang. Kung lalagpas po tayo sa 100 watt-hours, kailangan po kayong makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng AskBo, no? At ipagbigay alam sa amin kung bakit or kung para saan gagamitin. Usually itong higit sa 100 watt-hours pag nagko-cover tayo at nagdadala tayo ng mga malalaking camera para dun sa mga kasamahan natin sa media. Ito dapat ipapaalam natin dun sa airline para aware din kami na ito, no, ay legitimate din yung bateryang ginagamit, no, at hindi po ito magko-cause ng threat sa ating paglipad. The same time, syempre yung mga nagdadala ng mga liquor, yung mga alak, ayun po, yung iba binibitbit pa, no. Ito po pwede naman bilhin sa duty-free item, as duty-free item, pero ito po dapat nasa loob na po kayo ng counter kasi meron din pong limitation, 'di ba? Nasa 100 ml lang yung pwede nating bitbitin na liquid, dun sa ating mga hand carry items. The rest po, sa ating check-in baggage, ito, common problem din. Yung mga, nag-check-in kami ng aming laptop or iPad, bawal po yan. Dapat po nasa hand carry rin po natin yan dahil yan po ay may lithium battery. Lahat po ng mga items na of great value, halimbawa jewelry, cash, or kung ano man po, dapat nasa hand carry din po natin yan. Hindi po yan dapat inilalagay din doon sa ating check-in baggage kasi if in the event na sasabihin nyo na wala sa amin ito, hindi nyo naman dineklara. So yun, hassle din po ito para sa atin. Opo. How about Captain Steve, meron pa bang mga nagbabomb joke dito po sa ating mga paliparan, sa aeroplano po? So far, nitong nakaraan po, for this year at least, wala pa pong recorded na ganyang incident ang AirAsia, thankfully. At ito po, bawal din po yan, yung pagbibiro. Kahit anong form ng bomb joke, pag kayo po ay nasa airport, o di naman po kaya, lalong-lalo na sa aeroplano. Kasi alam nyo, pag ginawa nyo po yung simpleng biro na yan, out of frustration, or kung kayo man po medyo naiinis sa katabi ninyo, ito po magko-constitute na ilalagay po yung aeroplano sa isang secluded area, madedelay po yung lipad natin kasi tatawagin po natin yung mga bomb sniffing dogs, yung mga K9, yung ating yung mga bomb squad para i-check yung eroplano. Ang kahit anong man pong uri, kahit po yan joke, ay kino-consider po namin yan as serious threat, no? So yung security measures, yan po ay pinatutupad natin. So para less hassle din po tayo sa mga kasama natin sa lipad at maayos tayong makarating sa destination, wag po tayong magbibiro ng anything about tungkol sa bomb or yung tinatawag nating bomb joke. Yan din po ay may kaukulang batas. Opo. Yung pressurized na mga canister, kagaya po ng pabango. Ayan, meron din pong limitation yan. 100 ml lang po yung pwede nating bitbitin. Sa check-in baggage po dapat nakalagay yung hihigit pa roon. At dapat po, anything na halimbawa po babasagin, dapat properly packed. Kaya po pagdating natin sa check-in counter ito, kadalasang nami-miss out to Pagdating sa check-in counter, may nakikita tayong mga paalala doon, yung mga parang board or placarded items doon na nakalagay kung ano yung pinagbabawal, ano yung mga dapat na na pwede mong bitbitin o hindi mo pwedeng bitbitin. Tatanungin ka pa ng ng ground staff. Kahit na excited ka na sa lipad, medyo hindi mo siguro napapansin. Kayo po ba yung nag-pack nitong inyong mga gamit? Meron po bang babasagin? May breakable items? Kasi kailangan nyo po yung i-declare. Otherwise, kapag wala po tayong tamang declaration at kung ano man po yung mangyari dun sa ating bagahe, ito po syempre yung liability po na-extinguish dun sa part ng airline. So dapat po tamang declaration doon at doon sa ating mga bagahe para po yun, mabawasan din po yung ating alalahanin. Opo. Sir Steve, yung nangyari po nung isang buwan, yung tungkol po dun sa service dog na hindi po sila pinayagang lumipad kasi hindi ko alam kung nasagot na po ninyo in other programs, no.
ang sabi kasi nung pasahero, service dog niya raw yun, pinayagan daw siya na mag-board pero pinababa rin siya ng eroplano. Ano ho ba yung katotohanan sa likod po noon, sir? Yung kaso po na yun, unang-una po, ang AirAsia po, hindi po kami pinahihintulutan. Ito po ay may restriction din sa part namin. Hindi po kami pinahihintulutan na mag-carry ng live animals. Unang-una po sa check-in counter pa lang, tamang declaration din po yan eh. Pag may bitbit po kayong aso o kung gusto nyo magbitbit ng aso, hindi po nyo siya dadalhin on the same day at sasabihin nyo kailangan namin meron kaming bitbit na aso. Kasi logically speaking po, number one, gusto kong linawin, bawal po sa mga lipad ng AirAsia yung live animals. Hindi po dahil sa hindi po kami pet lover, kundi kami po hindi po kami authorized na mag-carry ng live animals on board. So ikalawa, may mga airline po na nagpapahintulot po na magdala po ng mga aso. Pero dapat po merong kaukulang dokumento. Kung ito man po ay service dog, dapat po merong certification na ito ay service dog. Dapat po dumaan din sa quarantine. Kasi po iisipin din natin, 'di ba, sa mall nga lang hahanapan ka ng vaccine certificate, 'di ba, pag pumasok ka. Vaccine card. Ito po hindi po para sa sarili lang natin kundi para sa makalipad natin sa eroplano kasi ina-anticipate natin na baka mamaya may ibang mga pasahero na meron palang allergy sa halimbawa kung may dander man yan o nagko-cause ng FLD1 para sa mga cats or sa mga dogs kung may mga asthma sa loob ng eroplano. So ito po may mga consideration din po talaga na dapat nating that should be put in place. Dapat po bilang pet owner responsible din po tayo kasi alam natin ayaw nating mahiwalay sa mga pet natin pero meron pong patakaran, meron pong terms and conditions of carriage yung bawat airline. Ito po yung kasunduan sa pagitan ng pasahero at ng airline na dapat nating sundin. Sa kaso po nun kasi dun sa service dog po na yun, wala pong dokumento, wala pong prior na advice at talagang nakalusot lang po talaga sa loob ng eroplano. Thankfully, nakita po ng ating cabin crew at pinakiusapan po sila na mag-offload po doon sa eroplano at maasistehan sila o maalalayan sila para sa rebooking procedure. Opo, parang ang nangyari po, baka misinformed o miscommunication hindi na hindi niya dineclare, parang ganun po Opo. Kaya tama rin to yung mga ganitong pagkakataon 'di ba, Sander, na yung itong information dissemination, unang-una po, gusto ko lang i-stress na sa lahat po ng flights ng AirAsia, hindi po kami authorized na mag-carry ng live animals. Hindi po dahil hindi kami pet lover, kundi hindi lang po talaga kami authorized kasi may special handling and procedure po ito na dapat aprobado po ng regulators. Kagaya halimbawa po ng CAAP, ng Civil Aviation Authority of the Philippines at ng Civil Aeronautics Board. So hindi po basta-basta magdidesisyon ng airline na magdadala kami ng or tatanggap kami ng mga live animals, So ito po ay merong kaukulang permit. At yung mismong may-ari rin po ng pet, kinakailangan meron din po na permit, kung ito man ay service dog. Dapat meron din pong kaukulang permit. At tamang declaration upon check-in. Opo. Captain Steve, siguro last na lang on my part, dahil malapit na naman ang peak season, magpapasko, tapos mag-Holy Week, ang dami na naman mga gusto magbakasyon. Paano po ito pinaghahandaan ng AirAsia? Nako, next week nga po, 'di ba, long weekend. Yes. Yung August 21. Baka yung iba maglilive na para talagang ma-enjoy yung kanilang Hindi kami kasali dyan ni Kuya Sander. Pare-pareho tayo. So ang sa amin naman po sa AirAsia, gusto namin laging hassle-free yung pagbiyahe natin. Pero importante po talaga na pag meron po tayong biyahe, travel smart, ika nga. At saka kinakailangan we plan our travels ahead para na sa ganun walang nalilimutan. For international flight po, yung mga importanteng dokumento natin para hindi po tayo magkaroon ng aberya. Passport, yung iba po nanghingi ng hotel accommodation, yung iba naman may mga proof pa na kinakailangan sa mga government employees, yung kanilang travel authority, dapat po kumpleto lahat po yan. And at the same time, para naman sa mga domestic travelers, importante po na sundin po natin yung ating
yung regulation pag tayo po ay nag-check-in. Yung iba po kasi yung iba po halimbawa ng mga prohibited items, pinipilit pa rin mailusot. Ano po? So ito po importante na masunod natin. Paalala ko na rin po dun sa mga may medical condition, ito nagiging problem din ng iba. Pag tayo po ibabiyahe, halimbawa meron po tayong medical condition, kailangan may medical certificate din po tayo. At pagdating sa, kung meron po tayo medical condition, anticipate na rin po natin na pagdating sa airport, i-check din po tayo ng ating mga doktor doon kung tayo po ba ay fit to fly. So yung mga bagay na ito, simple lang po, normal nating ginagawa, pero dapat lagi po nating sinasaalang-alang sa tuwing lilipad po tayo. Opo. Question lang po from our listener from Zon Ballesteros. Wala bang promong nakaabang ang AirAsia? Ha. Yan po yung kanyang comment. Meron kaming katatapos-tapos lang. Alam mo, nag-celebrate kami, Sander, ng Sandugo Festival sa Bohol. Maadyong buntag sa mga taga-Bohol. No? Nagpapasalamat kami. Nasa higit 50,000 yung mga nakisaya sa atin doon. Kasama natin yung mga OPM artists natin. Meron kaming upcoming na promo. Ito po i-anunsyo ng ating kasama si Karen Villanda, yung ating external comms assistant manager. At abangan nyo po kasi ang AirAsia naman po, lagi po kaming may double-digit promo at piece of fare. Sa Facebook. Meron na po kami piece. So, itong piece of fare po na to, abangan nyo po at malapit-lapit na po yung aming anunsyo. Yan, excited kami dyan, Kuya Sander, sa piece of fare para kahit paano yung makapagbakasyon naman. Okay with that? Sabi po ni Ma'am Melanie de la Cruz, kaya raw pala hindi niya na kayo napapakinggan sa news. Sabi niya, that's why Steve po is no longer in news. Baka naman daw, pwedeng makarequest ng iyong napakapamosong extra. Yes. Sample naman at dyan. kung ganyan ba yung ginagawa mo pag ikaw ang nagpapalipad ng eroplano? Sample nga pag halimbawa, this is Captain, mga ganon. Para consistent, no? Siyempre po. Ayan, so sa amin ang tawag namin sa mga pasahero, guest. So, dear guest, this is from the flight deck, your first officer, Steve Dailisan speaking. Consistent pa rin. Maraming. Nakakamiss yung ganong extra. Maraming salamat, Captain Steve. Di sana may kalaban na si Nico Wahe. Ay, naku po. Hindi, paubayan na natin kay Nico yan. Maraming salamat po sa mga kasama natin sa DZXL. Thank you, Captain Steve. Thank you, Steve. Mabuhay po kayo sa AirAsia. Ayan. Bago pa nagkaroon ng Nico Wahe, ng mga Atom Araulio, may Steve Dailisan na kami. Ilan yung letter